makaalis si Samuel ay dumating naman si Freda. Samuel... Oops! Nagulat pa nang hindi si Samuel ang makita niya na nakaupo sa swivel chair. Ano naman kayang ginagawa niya dito? Where's Samuel? Nasa meeting. Walang gana kong sagot. Ninisaan niya ako at makahulog ang tiningnan. Nainis tuloy ako lalo kaya naman lumapad pa ang kanyang hisi. Mukhang nagpunta lang siya dito para asarin ako. Freda, tawag ko sa kanya nang akmang aalis na siya. Yes? Samuel and I are engaged. Alam ko. So? Stay away from him. Tumawa siya. Kung ayoko, anong gagawin mo? Ciao. Basta na itong umalis. Hindi ko pa nga nasasagot ang kanyang sinabi. Si Freda. Tanong ko sa secretary. Plano ko itong kausapin ngunit ang bilis niyang nawala. Umalis na po, ma'am. Bakit po? Umalis? Sure ka? Kumunot ang noon ng babae. Opo. Hindi niyo pinuntahan si Samuel? Nagsalubong ang kilay niya at marahang umiling. Hindi po. Ikaw nga po ang hanap niya pagkarating niya eh. Ako naman ngayon na nagsalubong ang kilay. Sure siya na ako? Hinanap nga sa akin si Samuel eh. Pinagtitrapan ba ako ng babaeng iyon? So nagpunta lang siya para inisin ako kung ganoon? Magtutuos talaga tayo, Freda. May expected guest pa ba ang boss mo? Samahan mo ko sa loob. Madilim na kaya magandang tumanaw sa city lights mula sa glass wall. Binitbit naman niya ang kanyang laptop at ilang folders saka pumasok sa loob kasama ko. Mukhang busy pa siya kaya hinayaan ko na lang siya. Nakaupo naman ako sa swivel chair habang nakatanaw ako sa kumikislap ng mga ilaw mula sa labas. I've always wanted a place like this. An office like this. Kung titigil ako sa trabaho next year, I want to expand my business and rent a building with a great view too. Ma'am, gusto mong kumain? Naagaw ang aking atensyon dahil sa tanong ng secretary. I'm still full, but if you're hungry, you should order food. Mukhang nahihiya pa ito kaya ako na nag-isip ng pagkain na masarap na orderin. Dinamihan ko na para may pasalubong din siya sa kanyang pamilya. Mukhang gagabihin na ng husto bago matapos ang meeting ni na Samuel, kaya kailangan din niyang mag-overtime. Sa sobrang busy niya, kumakain siya habang nagtitipa sa kanyang laptop. Hindi ko na malayan ang pagpasok ni Samuel sa opisina dahil sa lalim ng iniisip ko. Kung ano-ano mga bagay ay naglalaro sa aking isip habang nakatanaw ako sa labas. You like the view? Yep. Uuwi na ba tayo? Nang tumango siya ay tumayo na din ako. Inakbayan niya ako kaya agad naman akong lumakap sa kanyang tiyan. Kasabay namin bumaba ang kanyang secretary na kanina pa nangingiting nanonood sa amin dalawa. Sobrang sweet kasi na Samuel kaya pati siya'y kinikilig din. Kanina pa ito halik ng halik sa aking pisngi, sa aking ulo o kaya sa aking labi. Bye po. Thank you po pala sa food, ma'am. Kumuway lang ako sa secretary bago kami sumakay ni Samuel. Hindi kami sumakay sa kanyang sasakyan. May driver na siya. He is too tired to drive. Dumaan na muna kami sa isang restaurant na along the way para makakain siya dahil hindi pwedeng hindi siya kumain. Hindi naman ako nagugutom pero sinabayan ko na lang siya na kumain. After taking a shower, we immediately went up to bed. We're too tired for sex. Bulong ko. Nakasimangot niya akong tiningnan. Hinilan niya ako at niyakap. Ramdam ko ang pagod niya at kagustuhan niya at the same time pero hindi naman siya nagpumilit pa. Too tired to make love. Pagtataman niya sa akin sinabi. Okay. Nakangisi ko naman sagot. Bukas na lang o kaya kapag wala ka ng work. Good night, hubby. Ilang sandali pa nga lang ay dinig ko na ang banayad niyang paghinga. Nakatulog na siya agad. Dahil namamahay naman ako at hindi sanay na may katabi at kayakap, inabot na ako ng madaling araw bago ginupo ng antok. Nang magising ako, nanibago ako. May asawa na pala ako. Live-in partner pero wala pa ding nangyayari sa amin dahil pagod sa trabaho. Napangisi ako. Mag-isa na lang ako sa kama. Naghilamos muna ako at nag-toothbrush bago ako lumabas upang hanapin siya. 7:30 pa lang naman kaya I'm sure hindi pa siya umaalis ng bahay. At nahanap ko nga siya sa kusina. Nagluluto ng almusal. Good morning. Ang aga mo yatang gumising. Niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Yeah, nagluto ko ng breakfast natin. Hindi ba dapat akong gumawa ng mga ganitong bagay? No, ako ang dapat nagagawa noon. Giit naman niya. Baligtad ata. Babae nga ang dapat gumagawa nito. Kaso napuyat ako kaya naunahan niya ako. No, gusto kitang pagsilbihan kaya ako magluluto ng breakfast natin palagi. Okay.
Ako na lang sa dinner. Agahan ko na lang ng uwi lagi. More on photoshoots at meeting lang naman ako this week. Sa labas na lang tayo kapag dinner. Ayoko napapagod ka. Grabe, ang sweet naman na lalaking ito. Ikaw, hindi ka ba mapapagod? Bakit naman ako mapapagod? Masaya nga ako na magagawa ko to sa'yo. Ikaw talaga, ni-spoil mo ko. Sa sobrang tuwa ko, pinaghahalikan ko siya. Tumawa siya nung una, pero kalaunan ay tinugo naman niya ang halik ko hanggang sa ipatong niya ako sa may counter. Kaso may meeting siya ngayon. Sorry, ayoko naman na quick yung first natin. Namumula ang pisngi niyang sabi. Okay, kumain na tayo. Good morning! Sumimangot si Samuel sa kanyang mommy na maaga palang ay nandito na. What are you doing here this early, mommy? Ngumiti ang ginang. Bawal ko bang bisitahin ang aking anak at manugang? Lumapit siya sa akin upang bumeso. Akin ang susi, sabi ni Samuel sa kanya. Lumabi ang kanyang ina at winala ang usapan. Ipinakita niya ang basket na dala niya. May laman itong mga pagkain na nasa container. Gusto ko lang na ipatikim kay Kayla ang aking mga specialties. Mom, may kiss. Ulit ni Samuel. You ungrateful brat. Parang sinasabi mo na bawal ako dito. Hinilot ni Samuel ang kanyang noo. Sananyasan ko naman siya na hayaan nila ang mommy niya. Matanda na ito at hindi naman talaga siya nakakastorbo. Wala pa kung ganang kumain ngunit napasubo ako. Kailangan kong tikman lahat ng dala ni mommy. Tapos nang kumain si Samuel kaya tumayo na siya. Magbibihis lang ako. Anya, naiwan naman kami ng mommy niya dito sa kusina. Huwag kang gaanong nagpapagod at napupuyat. Alam ko kung para saan ang paalala niya. Okay po. Nasunurin ko sagot. Busog ka na ba? Itatabi ko na muna mga ito. Iinit mo na lang kapag nagugutom ka. Tumayo na siya at inayos ang mga dala niya. Nahiya naman ako na hayaan siya sa kanyang ginagawa. That's why I tried to help her but she asked me to just sit down. Pinanood ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Pati nga yung pinagkainan ni Samuel ay siya na din ang nagdala sa lababo. Nang maayos na ang lahat ay inaya niya ako sa may living room upang doon na hintayin si Samuel sa pagbaba. Mamaya pa naman ako aalis kaya ayos lang kung hindi pa aalis ang mother-in-law ko. Tumayo ako at lumapit kay Samuel na handa na sa pag-alis papuntang trabaho. I-text mo ako kapag paalis ka na, okay? Malambing niyang bilin. He kissed me on my forehead, on my nose, and then on my lips. Mommy shrieked with joy and it makes me flushed. Bye, baby. Mamayang gabi na lang. Bulong ni Samuel. Bumulong din akong pabalik. Huwag kang magpagod ang gusto. Reserve some of your energy for me. He chuckled. I will, baby. Nang makaalis si Samuel ay hindi na rin maalis ang napakagandang ngiti ng aking bianan sa labi. Napaisip tuloy ako at hindi na napigilang magtanong sa kanya. Mommy, tanggap niyo po ba ako? Napasinghap sa pagkagulat ang ginang. Of course, Kylie. Pinagmasdan ko naman siya. Mukhang hindi naman siya nagsasinungaling. Napangiti siya at lumapit sa akin. Hinawakan pa niya ang kamay ko. Gusto kita para sa anak ko. Iniisip mo ba na hindi? Nahihiya akong tumango. Why? Dahil ba kay Freda? Namula ang pisngi ko. Naging alanganin ang mukha niya. I have a confession to make. Kinabahan ako. Ano yun? I asked Freda's help to, sorry Iha. Nababagalan kasi ako sa anak ko. Lagi ko siyang tinatanong kung okay na ba kayo and so on. Pero nakukulangan ako sa sagot niya lagi. Kaya naman naisipan ko na magpatulong kay Freda. Freda is just a friend and boyfriend niya ang pinsan ni Samuel. Please, don't be mad to Samuel. Napahinga ako ng malalim. Sa akin ka nalang magalit. Hindi po ako galit, Mommy. Are you sure? Ayos lang kung magalit ka. It's normal. I was manipulative and all. Nakangiti akong umiling. Ayos lang po. Thank you po sa ginawa niyo. Niyakap ako ng ginang. I'm glad that you're not mad. I like you, Iha. At mahal ka ng anak ko kaya mahal din kita. Thank you po, Mommy. Ngayon alam ko na kung bakit nagpunta ang babae yun sa opisina ni Samuel kahapon. Para asarin ako. At least ngayon malinaw na ang lahat. Gusto pa sana ni Mommy na magbonding kami kaso kailangan ko nang umalis. 11 hanggang 4 p.m. ang trabaho ko ngayon. Dumaan muna ako sa bahay dahil hindi pa naman tapos ang trabaho ni Samuel. Oh, anong ginagawa mo dito? Namiss ko lang kayo, Nay. Niyakap ako ni Nanay, saka ako iniwan sandali para magpunta ng kusina. Paglabas niya, may dala na siyang eco bag.
para hindi na kayo kumain sa labas. Alam ko pa naman na tamad ka magluto. Baka hiwalayan ka ni Samuel. Grabe naman sa hiwalayan. Hindi naman lahat ng babae marunong magluto at hindi lahat ng asawa ay nagluluto. Siya, umalis ka na. Dapat mauna kang dumating sa asawa mo. Nangingiti ko niyakap si nanay. Bye, Nay. Ingat ka palagi. Hindi mo naman kailangan magpunta lagi dito. Mag-text ka na lang. Grabe. Hindi mo na ba ako mahal? Sira ka talaga. Mukhang masaya naman siya para sa akin o masaya lang talaga siya na wala na ako sa poder niya. Pagdating ko ng bahay ni Samuel ay nag-text din siya na pauwi na siya. Nagsaing na muna ako at naligo. Pagdating niya ay madilim na. Niyakap niya ako at agad naman akong nagpabuhat sa kanya. He kissed me on my lips and whispered, I miss you. I miss you too. Ang sarap namang umuwi na may asawang naghihintay. Tumawa ako. Ako din. Sobrang saya ko din. Kumain na muna tayo? Kinandatan ko siya. Kakain tayo sa labas o magpapadeliver na lang? No, may inuwi akong ulam galing sa bahay. At saka madami pa yung dala ng mommy mo kanina. Okay, kumain na tayo para masimulan na natin. Sabay kaming tumawa. Habang kumakain kami, pinagkukwentuhan namin ang buong maghapon namin. Wala ako sa sarili ko maghapon. Sabi niya, excited ako para sa gagawin natin ngayon. Bilisan na natin kumain. Hindi ko na nailigpit ang pinagkainan namin dahil basta na lang niya akong binuhat at dinala sa kanyang kwarto. Samuel, bukas na. Bulong niya. Wala na ako nagawa pa dahil hindi na makapaghintay ang isang ito. Pumasok ako sa banyo upang mag-toothbrush habang si Samuel naman ay naliligo. Are you using contraceptives? Tanong niya. Nilangon ko siya at hindi agad nakasagot dahil binabasa ko ang kanyang expression. Nagtaas siya ng kilay. Shall I use condoms? You can get pregnant yet because of the contract, right? Ngumiti ako at tumango. Hindi siya nagmamadali na mabigyan ko siya ng anak pero kung ibigay na, why not? I would gladly accept it. Nagugas ulit ako ng aking katawan. Nauna ako lumabas ng banyo. Nagubad ako ng aking damit kanina at tanging aking underwear na lang ang naiwan. Pinatungan ko ito ng silk na roba. Kamunti ko nang makalimutan na virgin pa pala ako. Huminga ako ng malalim. Ready na ba ako? Sana lang makalakad ako bukas. Lumabas si Samuel na nakatapis lang ng tuwalya. Hindi pa niya gaanong natuyuan ang katawan. May tumutulo pang tubig sa kanyang buhok at pisngi. Maging ang kanyang balikat at leg ay basa din. Hindi na siya nag-aksaya pang kumuha ng kanyang damit. Naglakad siya palapit sa akin. Looking at him, I felt so amused. He looks dashing that my heart keeps on pounding. Napakagat ako ng labi at tila teenager na namamangha na nakatingin sa kanya. Natitiyak kong ang mukha ko ngayon ay para bang iyong si Kylie na teenager at patay na patay sa kanya. Ngumisi si Samuel at halos malaglag na ang puso ko. He looks so gorgeous. Nang makalapit siya sa akin ay binuhat niya ako at pinaupo sa kanyang mga hita. We kissed passionately. It was so slow that my heart felt warmth. The butterflies in my stomach started to fly. I love you, Kylie, he whispered in between our lips. I love you. I didn't answer him back. Instead, I poured all the emotions through my kisses. Kinalas niya ang tali na roba na suot ko. Ibinaba ang strap ng aking bra bago niya marahang pinaraanan ng halik ang aking leeg papunta sa aking katawan. He gave me fatherly kisses that gives me this tingling sensation throughout my body. I was nervous and excited at the same time. My body was trembling with the pleasure that started to flow through my veins. In a blink, I was already topless. Hindi ko na alam kung saan niya hinagis ang aking bra at roba. I love you, bulong niya. Thank you, baby. Hinalikan niya ako ng buong ingat. He started to move in a very gentle way. I can't feel any pleasure, only the pain in my walls. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinihingal siya. Nakapikit naman ako. Nakangawi dahil ramdam ko pa din ang sakit but I was happy. Hanggang sa maramdaman ko ang bahagyang nanginginig na katawan ni Samuel. Nagulat ako't natakot dahil akala ko kung napano na siya. But then I realized that he was crying. Why? I was just happy. Why? Tanong ko ulit. Umiling siya. I promise to love you more each day, baby. Ang drama mo naman. He chuckled. I'm just so happy. Magpahinga ka na muna.
I know you're sore. Masakit. Pero natuturnan ako. Ang gwapo mo kasi. Umalakhak siya. Okay. He kissed me and I can feel his still hard shaft slowly entering me again. You sure you don't want to rest first? I want you to take me to heaven, Samuel. Makalaglag matras, siyang ngumisi. Tom, so hard. Pawisan ang katawan ni Samuel na tumabi sa akin. Alam kong pagod na siya at sa wakas, makakapagpahinga na din ako. Napatunayan ko na malakas pa ang tuhod niya dahil inabot na kami ng madaling araw. 3:00 na ng madaling araw. Namamanhid na ang buong katawan ko at halos hindi na ako makagalaw. Satisfied? Hinihingal at nangihina akong tanong. Mabigat na ang talukap ko. Niyakap niya ako at hindi ko narinig ang kanyang sinabi. Tanghali na nang magising ako. I'm not feeling really well. Hirap akong bumangon at bumaba ng kama. Wala na sa Samuel sa akin tabi. Baka pumasok na siya sa trabaho. Mangiyak-iyak ako na humakbang papuntang banyo. Masakit ang aking mga binti, ang aking hita. Ang aking gitna ay para bang pumipintig. Ang aking balakang ay parang nabugbog. Ganon din ang aking braso. Feeling ko nalamog ako ng husto. And sobrang hapdi nang umiihi ako. Napasingot ako at hindi na napigilan pa ang pagtulo ng aking mga luha. Pagtingin ko sa salamin ay napasingap ako. Sabog-sabog ang aking buhok. I look so ugly. Baby? Napatingin ako sa pintuan ng banyo. Nandito pa si Samuel. Nakasuot siya ng jogging pants at t-shirt. Ibig sabihin hindi siya pumasok sa trabaho. Ba't nandito ka pa? May sinat ka. Kinapa ko ang aking leeg at may sinat na ako. And you're sore. Tipid akong ngumiti. Thank you for not leaving to work today. Lumapit siya at niyakap ako. I love you. Binuhat niya ako at pinaupo muna sa couch. Papalitan ko lang bedsheets. Anya, pinanood ko siyang kumilos. Natutuwa ako na nakikita siyang inaasikaso ang higaan namin. He's such a good and caring husband. At hindi ako nagsisisi na nakipag-live-in ako sa kanya. Hinaplos ko ang aking tiyan nang naisip ko ang nangyari sa amin sa magdamag. Ilang beses iyon, may nabuo na kaya kami? You're blushing. Tinignan ko siya. Nakatitig pala ito sa akin. Matibay ka pa pala sa kama, kahit matanda ka na. Biro ko. Ilang taon din ang gap namin pero hindi naman siya mukhang matanda. Mukha nga siyang nasa early 20s sa kanyang itsura. Sobrang gwapo niya at hindi mo akalain na nagkaroon siya ng malubhang sakit. Sinimangutan niya ako. Mukha na ba ako matanda? Umiling ako. You look hot. Ngumiti siya. Kung hindi lang ako naawa sa'yo, I would claim you again. Napasingap ako at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Naka-Viagra ka ba? What? No, I don't need that. Nagtaas ako ng kilay. Hayaan mo't magpapagaling ako agad. Paghahandaan kita. Kumalakak siya at niyakap ako. Magpahinga ka ng mabuti. But before that, you need to eat first. Nagpadala si mommy ng porridge para sa'yo. I told her that you have a fever. She wanted to come over but I told her not to. Makakastorbo lang siya. Grabe ko sa mommy mo. Kung hindi nga dahil sa kanya, baka hanggang ngayon nanunuyo ka pa din. Sinabi na niya sa'yo? Oo. Ngumuso ako. Gustong-gusto mo talaga ako sinasaktan. Sorry, babawi ako, promise. Anong bawi naman iyon? Nakahalokip-kip kong tanong. Kunwari nagtatampo pa din. Araw-araw kita ipagluluto ng almusal. Iyoko nun. Anong gusto mo? Gusto ko ng mga 10 rounds ko nun. Napaubo siya. Yan pa talaga nasa isip mo? Halos hindi ka na nga makalakad. And sumeryoso ang kanyang muka. You didn't tell me that you're still virgin. Hinilot niya ang kanyang noo. Ayaw mo na virgin pa ako? Of course I like it. And I am so happy that you're still virgin. That I'm your first, but hinalikan ko siya. Ang dami mong reklamo? Hinaplos niya ang pisngi ko. 1 round nga lang ang hinihingi ko sa'yo pero nakailan ka? Hindi mo na naisip na masakit pang ano ko? Tapos ikaw pa may gana na magreklamo dyan? Natatawa niya akong hinalik-halikan. Sorry, di ko na napigilan. Kasalanan mo dahil hindi mo ako pinigilan. You're irresistible. I know, right? Niyakap niya ako. May kasama pang gigil.
Kung hindi lang siguro masama ang pakiramdam ko, baka inangkin na naman niya ako. Naniniwala na ako matibay pa ang tuhod niya. Na-excite tuloy ako kaya kailangan bumuti agad ang pakiramdam ko. Nag-request ako ng gatas. Pagkatapos ko ubusin ang isang mangkok na arroz caldo at sliced fruits. Gutom na gutom talaga ako ngunit mas gusto ko nang matulog. Okay, kukuha ko ng gatas. Kumunod pa ang noo niya. Pero hindi siya nagsalita kahit na obvious naman na may gusto siyang sabihin o di kaya itanong. Matapos uminom ng gatas, natulog ako. Hindi na muna ako naligo. Hindi pa naman ako nangangamoy. Nang magising ako ulit ay gabi na. Nakabukas na ang lampshade sa gilid at si Samuel naman ay nakahiga sa akin tabi. Nakabukas naman ang mga mata niya ngunit nakatitig lang ito sa kisame at mukhang ang lalim ng iniisip. What time is it, baby? It's already 7 in the evening. Are you hungry already? Yeah. What do we have for dinner? Nagpadala ulit sa mommy ng pagkain. Grabe, napaka-supportive naman ng mother-in-law ko. May fresh buko din. Gusto mo yun? Gutom na gutom ako kaya malamang madami na naman ako makakain. Dito na kami kumain ni Samuel sa kwarto. Sinusubuan niya pa ako kahit na wala naman akong sakit. Gusto mo bang umalis na tayo bukas para sa ating early honeymoon? Early honeymoon? May ganoon pala. Ano yung naganap sa atin kagabi? Tumawa siya. Trial pa lang. Ba't parang natakot ka na agad? Akala ko ba matibay ka? Nagahamon ang kanyang mga mata. Yabang. Sinabi ko na next week na lang. Tumango ako. Oo, magpapagaling muna ako para masulit kita. Nagtitigan kaming dalawa ng ilang minuto. Tom, I love you, Kylie. I know, I can see it in your eyes. At damang-dama ko din iyon sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Sana nga lang, hindi ka magbago. Kahit bihira lang akong humiling pero sana panghabang buhay na itong relasyon na meron kami ni Samuel. Please, God. Are you taking pills? No. But you're taking contraceptives, right? Was my only answer. Pero ang totoo, hindi talaga ako nagtitake ng contraceptive. Uminom ako dati pero itinigil ko na. Nang sumunod na araw ay maayos na ang pakiramdam ko. Pinapasok ko na din si Samuel sa opisina dahil aalis din ako ngayon. May imimit ako ng mga CEO at pagkatapos ay uuwi ako sa bahay upang i-check yung mga pinapak na mga stops na order. I-check ko na din ang ilang kailangan nila para maiwasan ng anumang aberya. Hindi din ako nagtagal sa bahay dahil maasahan naman ng mga stops. Dumaan din muna ako sa grocery store para sa stock namin ng pagkain ni Samuel. Maaga daw siyang uuwi ngayon kaya naglinis na muna ako ng kitchen at konting mop sa kanyang living room. Nakakapagod palang maging asawa. Bulong ko pagkatapos ko magpunas ng pawis. Pero next year, baka kumuha na din kami ng kasama sa bahay ni Samuel. Napangiti ako. Hinaplos kong aking tiyan. Hindi ko din alam kung ba't ko ginawa. Umakyat muna ako sa kwarto dahil may text si Samuel na pauwi na siya. Naghapat ako dahil pawisan ako. Bumaba ako na nakaroba lang. Dumiretso ako sa swimming pool. Hi! Bati ko kay Samuel na nakatanaw sa akin. Nagtatanggal na siya ng kanyang necktie. Nang mapansin niya na nakahubad ako sa ilalim ng tubig ay tinaasan niya ako ng kilay. Magaling ka na ba? Tanong niya na mahina akong kinatawa. I think so. Tumango-tango siya bago kinalas ang kanyang mga botones. Maya-maya pa nga ay nahubad na niya ang kanyang damit. Huwag ka nang mahiya. Hubarin mo na din yan. Tukso ko sa kanya. Napasingap ako nang mahubad niya ang kanyang brief na suot. Nakatayo agad ang kanyang alaga. Mukhang maghapon mo akong pinagpapantasya na. Biro ko. Yes, and thank goodness, you're already feeling well. I wanted to claim you again. Nagdive siya sa tubig at agad na yumakap sa akin. Nang malapitan niya ako. Sinampay ko naman ang aking braso sa kanyang balikat at agad na tinugunan ang kanyang halik nang salakayin niya ang aking labi. Ay, Samuel, masyado kang pa-fall. Tumawa siya. Talaga ba? Ba't hindi mo pa din nasasabi ang 3 words kung ganoon? Ngumiti ako. Maghintay ka. Pa-fall ka din? Alam mo ba yun? Tumawa ako. Opo, alam ko. Sinasabi din yun ng mga ex ko. Sumimangot siya. Hindi ako magiging ex mo. Oo, hindi. Hinilikan ko siya sa labi. Sa kilos ko na lang muna ipaparamdam sa kanya ang lahat. Di bali nang isipin niya na pa-fall ako. Basta ang alam ko, may tamang oras para sa lahat. Nagbabasa ng magazine si Mommy. May apo na kaya ako next month?
Nakangiti niya ibinaba ang magazine. Namula ang pisngi ko. Nakakahiya talaga. Mommy, ang susi. Sabi ni Samuel, sa halip na sagutin ang tanong ng kanyang mommy. Alam ni Samuel na hindi pa ako ready at hindi pa ako pwede magbuntis dahil na din sa work ko. Kaya hindi niya sinagot ang ina na umaasa. Oo na, ibabalik ko na. Good. Gusto niyo ba mag-dinner sa labas? My treat. Pauwi na din ang daddy niyo. Sige po, mommy. Magbibihis lang po ako. Nauna na ako sumagot dahil mukhang plano na namang tumanggi ni Samuel. Siyempre, kailangan ko din magpag-good shot sa kanyang mommy. Nagsuot ako ng simpleng dress at estilettos. Itinaas ko lang ang buhok ko at nag-apply ng manipis na makeup. Umakyat na din si Samuel dito sa kwarto upang magbihis. Titig na titig siya sa akin habang nagbibisik ako ng pabango. What? Natatawang tanong ko dahil nakakawindang na ang paninitig niya. Ang ganda mo. Tumatawa ako lumapit sa kanya upang yakapin siya sandali. Lumayo din ako agad sa kanya nang akmang hahalikan niya ako. Baka mamaya, mag-quickie na naman kami. Magulo pang ayos ko. Let's go. Your mom is waiting. Sumabay na kami sa sasakyan ni mommy. Kasama niya ang driver niya ngayon. Ito na lang din ang maghahatid sa amin mamaya at si mommy naman ay sasabay na kay daddy. Sa isang restaurant ang kanyang amiga ang napili naming kainan. She reserved a private room for us. As per Samuel's request. Hanggat maaari gusto ko sana na maging private muna ang relasyon namin ni Samuel. I just want to enjoy this relationship na malayo sa pangingialam ng publiko, ng fans, basher at mga cloud chasers sa paligid. Madami ang in-order nila na pagkain na alam ko naman na hindi namin mauubos. Kada putahe ay gusto ni mommy na tikman ko dahil masarap daw ang mga ito. Tama nga siya. Tama na. Bulong ko kay Samuel nang maparamihan nilagay niya sa akin plato. Ilang dessert din ang in-order ni mommy. Busog na talaga ako. Kumain ka ng madami. Sabi niya. Hindi pa man din ako nakakapag-exercise. Bulong ko. Katatapos lang natin mag-exercise kanina. Pasimple ko siyang inungusan. Kahit kasama magulang niya, yun pa din talaga nasa isip niya. Ang hilig niya talaga. Mali ako ng akala. Matibay pa ang tuhod niya. Tumikim si mommy kaya umayos kami ng upo ni Samuel. Anak, don't you have plans to at least hold an engagement party? Ngayon na nabanggit niya, naalala ko ang tungkol sa kasal. Nawala na yun sa isip ko since na-enjoy ko talaga itong new setup namin ni Samuel. Kylie, deserve an engagement party. Nagtinginan kami. Pag-uusapan namin mamaya, mommy. Sabi ni Samuel. Ang kanyang kamay nasa akin ang hita. Humihimas at nakikiliti ako. Hinuli ko ito tinanggal ngunit ibinalik ulit niya. 2 months lang ang preparation. Umuusad ang araw. Mommy reminded us. Hindi ko talaga ito naisip. Pwede namang iyong simpleng kasal lang muna. How about your wedding dress? May napili ka na ba na designer, Iha? You want me to help you to decide? May design na po ako napili for my wedding and... Pag-uusapan namin mamaya. Singit ulit ni Samuel. And your wedding ring? 2 months. Sobrang iksing preparasyon noon at wala pa kayong nasisimulan. Napakagat ako ng labi. Wala nga sa isip ko iyon. Hindi pa nagsasink in sa aking utak dahil abala kami sa bahay-bahayan ni Samuel. Ngayon na nabanggit ni mommy. I'll check about wedding ideas later, though I have already something in my mind. Well, matagal ko na itong plano. Ng mga panahon pa na patay ako kay Samuel. Pati yung wedding dress ay nadraw ko na din noon. I'll check my things later or maybe tomorrow. Wala naman akong gaanong gagawin bukas. I know, you two were busy. But at least, you should have got a wedding coordinator and some stops who'll take care of your wedding. Ngumiti ako. Excited ng aking bianan. Napapressure tuloy ako. I want to marry Samuel pero nasa ibang bagay talagang isip ko. Hinaplos ko ulit ang aking tiyan. Napapadalas ko na itong ginagawa. Hindi ko din alam pero nagiging habit na. How about prenup? Wala man lang? Kukuha po muna kami ng idea for the prenup, mommy. Sagot ko. Na-excite ako sa prenup. Madami akong kilala na magagaling na photographer at videographer. I wanted my prenup to be unique and special. Iyong mala teaser or trailer ng isang movie. Huwag kang mapapressure kay mommy. Bulong ni Samuel. May ibang mga kinasal naman na hindi ganoon kahabang preparation pero maganda naman. He's right. Kung venue lang naman ang pag-uusapan, hindi kailangan magpabook dahil gusto ko sa isang resort o island iyon gaganapin.
May mga properties na Kuya Lexter at mga kaibigan niya na pwedeng rentahan. Pagplanuhan natin sa weekend. Sabi ko, ngayon palang ramdam ko na ang pagod. Ayoko pa man din ma-stress. Bawal akong ma-stress. Pag-uwi namin ng bahay, binuksan ko agad ang aking laptop upang mag-check ng mga wedding ideas kaso sumakit ang ulo ko. Tinabihan ako ni Samuel at niyakap ako mula sa likuran. He even massaged my shoulders. Hinalik-halikan niya ang aking balikat pati na din ang aking leeg. Huwag kang mapipressure kay mommy. Nilingon ko siya at agad niya akong hinalikan. Ako na lang munang askasuhin mo. Bulong niya. Ikaw talaga, wala akong kapaguran. Hinarap ko siya at hinalikan. Hindi ako mapapagod sa'yo. Talaga? Tumango siya. I love you, Kylie. Ang sweet niya talaga. Hindi lang siya puro salita. Sobrang effort din niya. I wanted this man to be mine when I was still young, and I still want him until now.